Samantala, paggunita ng Disaster Resilience Month sa Hulyo at update sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. At ipag-uusapan kasama si Ginoong Junie Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir Junie, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Sir Joshua. Magandang tanghali sa ating mga tagapanood. Sir, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, kailan po ba nasimulan ang paggunita ng Disaster Resilience Month tuwing Hulyo at ano po ang tema ngayong taon pagdating po sa kahalagahan ng paghahanda natin bago pa man dumating ang isang sakuna? Mula po noong 2017 ay we observe na ito nga po National Disaster Resilience Month. Every month po ito ng July. Ang tema po na ngayong NDRM 2026, ito po ay yung naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Ito pong ating tema ngayon, highlights ito nga pong ating mga paghahanda at saka yung mga patuloy natin na ginagawa pong pagkilos para tayo ay maging matatag at saka maging panatag po laban sa mga sakuna. Okay. Follow-up lang, Sir Junie, ano po yung, o ano-ano po mga ahensya ang kabahagi ninyo sa paggunita nito? At ano naman po ang mga aktibidad at programa na nakahanda para sa taon na ito? Sir Joshua, para po sa NDRM 2026 at saka sa mga nagdaang taon din po, ang mga kasama natin dito ay yung mga pampublikong ahensya. Kasama dyan, syempre, yung mga miyembro ng National, Regional DRRM Councils sa pamumuno po ng Office of Civil Defense, yung mga activities. And din kasama din natin, syempre, yung mga apat na DRRM thematic pillars. Yan po yung Disaster Prevention and Mitigation led by DOST, yung Preparedness Pillar po led by DILG, and then yung Response naman po ay led by DSWD, at saka yung Recovery and Rehabilitation ay sa pamumuno naman po ng DepDev. Kasama rin po natin dito yung mga pribadong sektor. Sa ngayon po, kasama natin yung Arise Philippines at SM Group of Companies, yung Ayala Foundation Incorporated, Philippine Disaster Resilience Foundation, at saka iba pa pong mga pribadong sektor. At syempre po, napakahalaga na kasama natin dito yung mga lokal na pamahalaan po, yung provincial, city, at saka municipal DRRM offices natin. Ganun din yung mga barangay DRRM committees at saka mga eskwelahan at mga akademya. Doon naman, Sir Joshua, sa mga activities, ito po, bukas po, alas 1:00 ng hapon, tumutok po kayo sa Civil Defense PH, yung official Facebook page po ng Office of Civil Defense, dahil sisimula na po with the kick-off ceremony kung saan ilalatag natin doon yung mga asahang aktibidad, kagaya na siyempre yung mga advokasya, yung Panatag Pilipinas ng ating ambassador na si Dingdong Dantes, ganun din yung mga talakayan at saka mga pagsasanay, online webinars, yung ating OCD kapihan, ganun din, may mga resilience walk, meron mga resilience na fun run, may mga bloodletting, at saka mga paligsahan like Rescue Olympics. So, nakalatag po ito sa buong bansa. Okay. Sir Junie, isa po sa mga layunin ng Disaster Resilience Month ay palakasin yung kasanayan o yung kultura ng paghahanda. Ano pa po yung mga konkretong programa o kampanya ng OCD upang mas maging aktibo at hindi nga i-take for granted ng mga komunidad yung mga hakbang para dito sa disaster risk reduction? Nabanggit niyo po itong mga information dissemination na gagawin sa Civil Defense PH. Malibang po doon. Opo, tama po. Yung mga nabanggit ko po, ito yung mga kasama doon sa mga dahil sa pagdiriwang po natin ng NDRM. Pero yung mga programa po talaga na ginagawa, nabanggit ko kanina, yung 4 na thematic pillars, ito po yung kasama ng mga programa doon sa Disaster Prevention and Mitigation, Disaster Preparedness, Response at saka Recovery and Rehabilitation. Yung mga programa po na nakapaloob dito sa 4 na thematic areas, ito po yung kunyari sa Prevention and Mitigation, yung mga sinasagawa natin ng mga science-based na mga hazard mapping, yung sa Hazard Hunter PH, mga impormasyon doon, yung mga pangangalaga sa kalikasan, kasama po dyan, yung mga tree planting, mga mangrove planting, kasama yan. And then sa preparedness naman po, syempre yung mga pagsasanay na isinasagawa. Meron tayong mga earthquake drills, meron tayong mga typhoon drills, at saka iba-iba pa pong mga simulation exercises. Ganun din siyempre yung mga pag-procure o mga preposition natin ng mga resources, kagamitan, mga pagsasanay ng mga trainings, mga tauhan natin at iba't iba pa po. At siyempre yung sa pag-respond, Sir Joshua, ito nakikita natin lagi ito, yung mga pagtugon na kapag may nangyari na pong mga sakuna. Kasama siyempre dyan yung magsisimula sa pre-disaster risk assessment, inaalam, saan, kailan, gaano katindi. So ito po, tuloy-tuloy na ginagawa ito, hindi lang during the National Disaster Resilience Month. Okay. And sir, isa naman po sa mga hamon sa disaster response ang tinatawag na disaster fatigue.
kung saan minsan po ay nawawalan ng interes ang publiko sa paghahanda. Paano po natin ito tinutugunan? Tama po, ano, pagdating dito sa, kung baga, maaaring nagkakaroon ng mga disaster fatigue. Unang-unang po, no, binabanggit ng ating Pangulo, no, na yung paghahanda talaga natin, dapat araw-araw na pamumuhay na ito. No? At saka yung direktiba naman ng ating Pangulo sa NDRRMC, sa OCD, at saka sa lahat po ng DRRM workers sa buong bansa, ayun nga pong maagap, akma, at maayos na pagtugon. Now, syempre, napag-uusapan yung mga DRRM workers natin, ano, kaya may panawagan din nga tayo actually sa ating mga mambabatas na para po dito sa pagpasa, no, noong Magna Carta for DRRM workers para mapangalagaan naman po natin syempre yung serbisyo, sakripisyo at saka paglilingkod po, no, ng ating mga DRRM workers sa buong bansa. Para naman po, syempre, itong mga kababayan na natin nasa DRRM field or workers, no, ay siya naman pong nangangalaga doon sa kapakanan at kaligtasan ng ating mga kababayan. Sa atin po, sa mga publiko po, no, kaya unang-una po, syempre, nagpapasalamat tayo dahil nakikita po natin ano, kung gaano nakikipag-cooperate po, no, ang kooperasyon ng ating mga kababayan pagdating dito sa ating mga DRRM workers, no, at saka sa mga pagtugon. At saka yun nga po, no, unang-una po, syempre, kailangan isipin natin yung kaligtasan at kapakanan ng sarili po natin at ng mga mahal natin sa buhay. So, sana po wala po sana tayong sawang naghahanda at kumikilos po lahat tayo para dito sa ating magiging katatagan at sa pagiging panatag po. Okay. Sir, speaking of pagiging handa, ito po lagi natin naririnig na bago o sa panahon ng sakuna, naririnig natin na handa ang pamahalaan. Pero paano po ninyo hinihikayat ang bawat pamilyang Pilipino na magkaroon din ng sariling disaster preparedness plan tulad nga po nitong Go Bag, emergency contacts at evacuation plans para po maging proactive imbis na reactive sa sakuna? Opo, tama po, ano, hinihikayat natin yung ating mga kababayan sa pamamagitan po ng pagsasagawa ng iba't iba pong mga aktibidad, no, that involves itong mga pamilya po, ano, at saka sa atin din pong mga bawat miyembro ng pamilya. Unang-una po, syempre, lahat tayo po, ano, ay exposed sa buong bansa sa iba't ibang klase ng bantang panganib. Kaya dapat po talaga nakahanda tayo bawat isa, hindi lang yung gobyerno at mga pribadong ahensya, kundi yung pamilya po, ano. Kaya meron po tayo mga pagsasanay isinasagawa, yung paghihikayat po sa ating mga kababayan, magkaroon ng go bag, sumali sa mga drills, sa mga trainings, no, at alamin po, no, kung ano yung mga bantang panganib na meron doon mismo sa loob ng ating bahay. Kaya nga po pinopromote natin, no, yung Hazard Hunter PH dahil doon makikita nyo ano talaga yung mga bantang panganib na dapat nyong paghandaan sa mismong bahay natin. Nang sa gayon po, magawa din natin yung akmang paghanda. Kapareho nabanggit ko po yung go bag, no, kung saan tayo magda-duck cover and hold sa loob ng bahay, and then saan tayo mag-evacuate. So ito pong mga gawain po ito, no, ay talagang hanggang sa family level po na isinasagawa ng iba't ibang ahensya po ng pamahalaan. Okay. And malaki po ang papel ng mga LGU sa panahon ng sakuna. With that being said, paano po pinapalakas ng OCD ang koordinasyon naman sa pagitan ng national government, LGUs at mga komunidad upang mas mabilis ang pagtugon? Dahil kadalasan nga po, Sir Juni, biglaan nangyayari katulad ng biglang pagtaas ng tubig baha, gayon din yung mga lindol. Tama po, napakalahalaga po talaga, no, ng role na ginagampanan ng ating mga local government units at local DRRM workers pagdating dito dahil sila po ang frontliners doon sa ating mga komunidad. Unang-una po syempre, no, yung ating mekanismo ng national, regional, down to the local DRRM councils natin at hanggang sa barangay po, no, na DRRM committees. Ito po, tuloy-tuloy po ito, no, halos araw-araw nga po, no, na magkakausap itong ating mga LDRM councils and committees, no, para sa mga isinasagawang paghahanda bago, during at saka pagkatapos po, no, nung mga nangyayaring sakuna. Pinalalakas po natin ito sa pamamagitan po ng mga mekanismo, ano, like sa ngayon po, ano, meron tayong kumbaga kakatapos lang po, ano, na aprubahan itong ating Harmonized National Contingency Plans. Sa pamamagitan po nito, nakasaad doon, no, ano yung role na gagampanan ng LGUs, ng ating pong mga regional at saka national. So, kami po sa national, ano, yun yung isang isinasagawa ay yung pinalalakas at tinutulungan natin yung ating mga local DRRM councils para naman po mas maipaayos nila, no, at saka mas magawa nila yung tungkulin nila doon sa pagharap po doon sa mga komunidad at saka pangangalaga sa kaligtasan ng mga komunidad. Sa usapin naman, Sir Juni, ng early warning systems, gaano po kahalaga ang paggamit po ng teknolohiya, hazard mapping,
at science-based information para pumabawasan ang epekto ng mga kalamidad. Tama, Sir Joshua, napakahalaga nitong teknolohiya. No? Unang-una po, itong mga impormasyon na nakukuha po through our science-based agencies, ay ito po yung dekada, ilang taon po ito na pinag-aralan, at saka, kumbaga, may mga gamit po dito ng mga science tools para makuha itong mga impormasyon na ito. So mahalaga po na nakukuha natin itong tamang impormasyon based on what our science-based agencies are mentioning. Nabanggit ko na po kanina yung Hazard Hunter PH ng DOST PHIVOX. Napakahalaga po nun na nakikita natin yon. And then ganun din po pagdating dun sa mga early alert and warning messages. Ito po ay nanggagaling sa mga technologies po na gamit ng mga science-based agencies. So mahalaga po na yun din ang sinususugan natin ng mga impormasyon. Napakahalaga po na tamang impormasyon ang nakukuha natin at base po sa siyensya. Dahil ito po kumbaga ay may mga basehan at hindi lang po yung dahil sa mga sabi-sabi or dahil dun sa mga karanasan natin. Habang mahalaga po yung mga personal nating karanasan, pero meron pong sinasabi ang siyensya na hindi na po naabot ng ating karanasan. Kaya mahalaga po na tinitingnan natin both itong karanasan natin, mga personal experiences natin, at saka sinasamahan po nitong mga science-based information base na rin po sa mga nakukuha at sa ginagamitan po ng teknolohiya. Okay. At kaugnay naman po ng lindol sa Mindanao, ano na po ang pinakahuling assessment ng OCD sa sitwasyon ng mga apektadong lugar at lalo na po ng mga pamilya doon sa rehiyon? Tama, Sir Joshua. Sa ngayon po kasi meron pa tayong inaasikaso. Ang iba't ibang response agencies ay ito nga pong mahigit na 6,000 pamilya na nasa loob po ng mga evacuation centers. Tuloy-tuloy po ang isinasagawa dito na pagtulong natin, iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ganun din ng pribadong sektor. Sa ngayon po kasi ang nakatala sa atin na apektadong lugar ay umabot po ng 648 na barangays sa Mindanao. So ito po ang tinutulungan ng mga response agencies natin pagmula doon sa mga pagkain. Ganun din po yung mga psychological first aid na isinasagawa para maibsan yung mga trauma ng ating mga kababayang apektado doon. Ngayon po yung mga temporary shelters at saka mas sturdy po na mga tutuluyan nila ay inaasikaso na rin. Ganun din yung lahat ng klaseng assistance, mga emergency shelter assistance at iba pong mga cash for work and then mga assistance po na ibinibigay sa kagamitan, and then ganun din po doon syempre sa mga utilities, telecommunications, inaayos, yung mga kalsadang nasira, inaayos. So tuloy-tuloy po ito na ginagawa ng mga different response agencies dahil ito po ang direktiba sa atin ng ating Pangulo. Okay. Follow-up lang, Sir Juni. Doon po sinabanggit nyo na mahigit 6,000 na nananatili sa mga evacuation center. Nagkaroon po ba ng pagbaba sa bilang na ito o nananatili po siya na 6,000 plus? Sa ngayon po, this data is as of kahapon po, kahagabi po, So ito pa rin po yung nakatala natin as far as the NRMC data is concerned, Pero marami na po dito yung nakauwi na out of this, ay may mga nakauwi na. Pero po sa ito po namang mga apektado, umabot kasi ito yung apektado na 390 plus families. So sa ngayon po ito na lang yung nandun sa mga evacuation centers, ito pong 6,000. Okay. Now, kumustahin po namin din, Sir Juni, yung recovery progress at rehabilitation po ng mga komunidad at tinamaan ng lindol. Nabanggit niyo po na may mga naibigay na tayong assistance, cash for work, temporary shelter. Paano po sinisiguro ng OCD sa parte po ninyo, sa panig po ninyo na mas maging resilient sila sakali po na wag naman sana ay magkaroon muli ng sakuna? Opo, unang-una po, yung mga tutulong na ibinibigay natin, hindi lang po ng Office of Civil Defense, kundi yung lahat ng miyembro ng response agencies. Para po maging resilient, siyempre, yung mga kababayan natin, unang-una, siyempre, yung mga maibalik po, yung pamumuhay nila, kasama yon. And then, ganun din po, yung mga early recovery at saka mga serbisyo po na ibinibigay natin sa ating mga kababayan. Katulad na banggit ko po kanina, yung mga psychological first aid, kasi mahalaga rin po na maibalik nila, kumbaga, yung normal na control nila sa kanilang mga pamumuhay sa pamamagitan din po ng pagtulong natin through their livelihood. Yung doon naman po sa rehabilitation, tuloy-tuloy po itong isinasagawa, not just of the debris clearing and civil works cluster led by DPWH, kundi ganoon din po ng iba't ibang ahensya, DSUD, para sa mga
bahay po ng mga nasira. Tuloy po ito, ano. In fact, doon sa mga nasira po, no, na rehabilitate ng mga road sections, no, halos po meron na pong mga 40 road closures na naayos, no. Ganun din yung mga telecommunications, ongoing rehabilitation doon, pati na rin po yung mga utilities. So far po, no, pagdating naman sa tulong sa ating mga kababayan, halos mahigit po, no, 700 plus or umaabot na nga po ito ng 800 plus million po, no, ang naipamahaging tulong, no, ng iba't ibang ahensya natin, no, sa iba't ibang fields din po, no. Ito man ay sa agrikultura, ito man po ay sa infrastruktura, at ganoon din siyempre dun sa mga livelihood po ng ating mga kababayan. Okay. Sir Judy, sa inyo pong pananaw sa OCD po, ano po ang mga aral o lessons learned mula sa pagtugon sa Mindanao earthquake na maaari pong makatulong sa paghahanda ng bansa laban sa lindol at iba pang sakuna? So Joshua, pagdating dito sa aral, ano, at saka mga lessons learned na nakukuha natin sa mga ganitong klaseng sakuna, lalo ito pong lindol, no. Unang-una siyempre, no, yung hinahabol nga po natin, ano, yung tamang pagpapatupad po ng National Building Code at saka Structural Code. Siyempre, nakasaad po kasi dito, ano, yung tamang disenyo, tamang materyales at tamang pagkakagawa ng ating mga infrastruktura. Napakahalaga po ito, ano, para po masiguro natin na kapag lumindol ay nakasunod po dun sa mga standards na iyon yung ating mga gusali. Pangalawa po, ano, dahil siyempre marami ng mga naitayong gusali bago pa man itong mga structural code natin, ano, or the latest ones, no. Napakahalaga rin po na isinasagawa yung structural integrity assessment. Ibig sabihin po, inaalam, no, gaano ba katibay itong mga gusali natin. Gaano ba katibay o gaano ba dapat pagtibayan, no, patibayan itong mga struktura natin, no, nang sa gayon ay kumbaga safe ito kapag may nangyaring lindol. Pangatlo po siyempre, kapag naisagawa na itong mga structural integrity, malalaman natin, ano, kung safe ba na doon tayo magda-duct cover and hold sa mga gusaling ito, or paano yung magiging evacuation procedures natin, di ba? Kung paano nga ba tayo ba ay pupunta sa open space lamang or tayo ba ay tatakbo sa mas mataas na lugar kung sakali pa pong may mga bantang ng tsunami. So ito po yung mga nakukuha natin laging aral, no? At saka kasama rin po yung binabanggit ko kanina mga impormasyon, ano, na hindi porket wala pang nangyayaring ganyan o hindi naman tayo exposed to any fault system ay dapat yun lang yung ating pagbasehan, no. Marami pong mga nakukuhang impormasyon na sa ngayon po ay mga bago sa atin, kaya dapat po na tumitingin tayo dun sa mga tamang impormasyon through our science-based agencies. Okay. Now, speaking of structural integrity, Sir Judy, may mga bulubundukin po o mga residente na nakatira sa bulubundukin na naapektuhan na pagguho ng lupa. Now, with that being said, kumusta po yung ugnayan natin sa mga local government units para po hindi na matirhan itong mga lugar na ito na prone sa landslide? Tama, Sir Joshua, meron pong mga nangyayaring artificial damming, no. Ito yung gumuho yung mga lupa o yung mga bundok po, no, tapos natatakpan po, no, yung daluyan ng tubig, no. Kaya nagkakaroon ng parang artificial na dam. Ito po dahil dito, ano, ay nagkakaroon ng mga pagbaha at saka may mga areas po na tinitingnan doon na hindi na po safe para po tirhan ng ating mga kababayan. Ito pong mga lugar na ito na identified, ito po yung ipinapaalam naman sa atin, o sa iba't ibang ahensya at sa iba't ibang komunidad para po malaman, no, kung safe pa ba na tumira doon sa mga lugar na yon, at ganoon din po sa mga response agencies ay kung ano po ang mga kailangan gawin, no, para maisaayos itong mga lugar na ito. So napakahalaga po talaga na alaman natin mula sa mga lokal na otoridad natin kung gaano pa po ba ka-safe o kaligtas itong mga lugar natin, na kung titirhan pa po ba ito o dapat po tayong lumikas o may mga dapat po tayong gawin para maging ligtas tayo doon. Alright, panghuli na lamang po, Sir Judy, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, ngayong Disaster Resilience Month, upang hindi lamang maging handa kapag may sakuna, kundi maging bahagi po ng pagbuo ng isang mas ligtas at matatag na komunidad. Opo, Sir Joshua, no, sa ating mga kababayan, bukas na po ang simula ng ating National Disaster Resilience Month. Kaya tumutok po at i-follow po ang official Facebook page ng OCD po, ang Civil Defense PH, para sabay-sabay po tayo sa mga gagawin nating paghanda at pagkilos po, no, para maging ligtas tayo sa oras ng sakuna. Marami na po na tayong ginagawa, no, kaya
dapat po, no, dahil exposed nga tayo halos taon-taon, buwan-buwan, no, ay tayo ay may mga nararanasang mga bantang panganib. Kaya mahalaga po na araw-araw din natin itong ginagawa, no, para po ito sa ating kapakanan at kaligtasan at ng mga mahal natin sa buhay. Kaya tayo po ay sama-sama at patuloy na naghahanda at kumikilos tungo po sa panatag na bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense.